ng aircon yan, Jay. Na? Yang mga lugar na yan. Alam mo kung bakit? Humble si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi siya bragi na ginawa ko to, ginawa ko to, ginawa ko yan. Hindi siya ganun eh. Hindi siya mayabang yan. Ginawa lang naman ito ni Pastor Kibuloy. Tumulong nang hindi naman niya kailangan ng limelight. Hindi niya kailangan sumikat. Oo, kasi kapag tumulong ka, kailangan tutulong ka talaga. Doon ka nakasentro, hindi doon sa kailangan mo makilala, kaya ka tumutulong. Di ba, Jay? At ito pa, kung si Pastor nagawa yan, bakit yung ibang mga senador na paulit-ulit nang nakaupo dyan sa gobyerno, hindi magawa-gawa yung mga ganyang proyekto, no? Na paano pa kaya pag nakaupo na si Pastor, naging senator na, hindi nakaupo. Pero klaruhin natin, Klaruhin natin. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy is just one person. Tumatakbo siya bilang senador. Hindi naman siya tumatakbo bilang presidente. Kasi kung presidente siya, kayang-kaya niyang gawin mag-isa. Pero tumatakbo siya bilang senador, hindi niyan kayang gawin mag-isa. Kaya kailangan ni Pastor Apollo Kibuloy ng tulong mga hindi corrupt na mga senador. Si Senator Bongo, kung gusto niyang makatulong sa may mga programa siya tungkol sa health, yung healthcare, di ba? Pwede siya makipag-tandem kay Senator Bongo. Pagdating naman sa peace and order, champion dyan, si Senator Bato de la Rosa. Pwede siya makipag-tandem dyan. So, kailangan natin maghalal sa Senado noong mga taong hindi rin corrupt para makatulong sa mga visions ni Pastor. Kasi kung mag-isa lang siya, mahihirapan din. Kailangan din niya talaga ng mga kasama dyan sa Senado na lahat ng mga panukala niya, ipupush din nila. O kasi syempre dyan, numbers game eh. At syempre, sa buong sa buong PDP laban. Na nandyan din sila, si Atty. Jimmy Bondo, si Philip Salvador. Marami pang iba dyan na talagang maging ka-tag team ni Pastor. Marcoleta, yan, isa pa pala si So, kailangan natin mga ganyan, hindi na natin kailangan ng mga dating mga senador na wala namang mga nagawa. Magagaling lang si Lito Lapid, utang na loob, di ba? Hindi kasi, punto ko lang dito paulit-ulit nating binoboto. Kinikriticize natin yung mga senators na nandyan. Kunyari si Lito Lapid. Pero sino ba naglagay sa kanya dyan? Diba? So, yun yung ipinupunto namin dito. Going towards an election year, dapat na-appreciate ninyo yung kapangyarihan na hawak natin. Kasi ngayon, kung papansinin ninyo, yung mga politikong kayayabang, ka-arrogante, biglang gaganda na yung ngiti ng mga yan. Biglang si Dan Fernandez, biglang lang ngiti-ngiti na parang aso yan. Parang mabait. Bakit? Kasi nanloloko di ba? Gusto niya yung boto ninyo. So, wag natin kakalimutan yung kapangyarihan natin na baguhin ang bansa natin sa boto natin. Ma'am Lorraine, meron akong tanong sa iyo kasi alam ko mas matagal mong nakasama si Pastor Kibuloy. Ano-ano yung mga katangian ni Pastor Kibuloy na sa tingin mo ay magiging pakipakinabang siya sa Senado? Ang dami. Number one, na naisip ko, yung totoong pagmamahal sa bayan. Nung hindi pa uso yung lumaban sa CPP, NPA, NDF, si Pastor nandyan na, nakikilaban na yan. Nung hindi pa uso yung truth in sa media, siya na yan, no? Yan yung mga battle cry ni Pastor, tsaka yung kanyang hindi lang kasi pag sabi mo pastor siya ng KOJC. Oo, pastor siya ng KOJC, pero hindi siya tumitigil diyan. Yung pagmamahal sa bayan, kitang-kita kay Pastor. Hindi sa salita. Siya nga nanligaw sa amin na meron kaming program, no, para matanggal na yung CPP, NPA, NDF, at one of the reasons why he's being oppressed right now kasi nagsanib puwersa ang mga totoong kalaban ng bayan na kinalaban ni Pastor, no, kung bakit siya ang pinag-initan ngayon. Sa madaling salita, si Pastor hindi lang salita, talagang he stuck his neck out para sa bayan siya. Para pa kahit siya sa mga indigenous peoples, hindi pa uso, no, lumalaban na siya para sa indigenous peoples. So I could go on and on. At saka yung may standard siya. Di ba? May standards. Pag nakita mo yung mga sa KOJC, hindi yung pwede, kasi sa Pilipinas, di ba, trait natin, pwede na yan. Sa kanila, hindi ganon. So, nakausap ko dati yung Vice President, tapos ang sinabi niya, nakapagod yung lagi tayong kolelat, di ba? Hindi ba tayo pagod doon? Gusto natin na world class tayo, kasi magaling ang Pilipino, di ba? So, Pastor,
can do that, can bring us there. Pati the other senators na gusto natin, other leaders. No? Alam natin, marami pang gustong sabihin si Doc Lorraine, pero mag-break po muna tayo. Huwag po kayong alis at magbabalik po ang programang Banateros. Breaking news, ibinahagi ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa SMNA News ang resulta ng kanyang hair follicle drug test at ito ay nag-negatibo. Matatandaan na kumasa si Congressman Pulong sa hamon ni Vice President Sara Duterte na magpa-drug test ang mga mambabatas at kumakandidatong kongresista. Ayun. So kitang-kita naman natin, talagang kita mo, syempre kapag ikaw nagpanukala ka, dapat unahan mo. Oo, ikaw Diba? lead by example. Oo, kasi meron siyang panukala na gano'n. And ang talagang alam naman natin, ang talagang naghamon kay VP Sara ng drug testing, Banateros, si Yes. Doc Lorraine, talagang tayo dapat ano yan. Oo, nasa Davao pa tayo. Sinabi nga ni Doc Lorraine na kung si Inday Sara ay mapapatunayan niyang nagda-drugs, We will draw. mag-withdraw siya ng kanyang ano. Natural. Ah. Kayo ba? Alam Kung kunyari nag-positive si Inday, siyempre ano naman. tingin nyo? Galit tayo Didikit sa pa droga. kayo. No way, di ba? Oo. Talaga, Mark Tsaka Edwards. tayo, Doc, sorry. Yeah. Tayo, kaya natin sinasabi yun, dahil sigurado tayo na magne-negative sila. Ito na nga, si Pulong, kung Pulong Duterte, negatibo. So yan dapat ang tinutularan natin. Ito, masasabi natin na si Kung Pulong ay ligtas na sa kapangyarihan ng droga. Qualified na Qualified, pwede mo siyang no? pagkatiwalaan. Kasi Oo. ang taong may lulong sa droga, hindi niya kayang alagaan ang sarili niya, lalo't-lalo pa ibang tao, no? Na pinagkakatiwalaan sila. Susunod kaya, Doc Lorraine, Yeah. yung mga kasama ni Pulong sa Kongreso. Kasi si Migs Nograles, nagpa-drug test Di din ba siya. sabay Pero sila? hindi lang po ako sure kung sabay sila, pero kung sabay sila, dapat lumabas na rin yung resulta ng kanya. Really? Pero hindi natin alam kung Pero we thank her, di ba? Oo. Magaling. Oo. Very good for Migs Nograles. Yun for ang doing importante. that. Magaling. Kasi kailangan mong patunayan sa taong bayan yun. Kasi representante ka ng taong bayan eh. So kailangan talaga, when you represent the people, pagka hinihiling ng taong bayan na ipakita mo ito, magbukas ka ng iyong libro, magpa-drug test ka, dapat gawin mo. Correct. Pero nagtataka tayo, itong mga ibang congressman, katulad ng mga young guns, Ang dami ang dami nilang chechi-bureche. Hindi Alam mo, naman alam mo da, sabi ni PRRD, nung lumabas yung cocaine video ni Bongbong Marcos, di ba? Tapos ang sinabi niya, hindi daw, sabi nung nila Balos, hindi daw authentic, di ba? Tapos sabi ni PRRD, with all due respect to yung mga nag-authenticate, the best evidence na authentic yung video na yan is the President's refusal to take a hair follicle test. Yan ang sinabi niya. And worse, of his drug addiction. Yan ang sinabi ni President Duterte. Ako po, Ayan, Diyos ko po. Trillanes left the group. Ano na Trillanes eh? Ikaw ang ano ng ano dati kay Pulong eh. Speaking of Trillanes, Coach Oli, di ba, nakita mo naman, ang Iglesia ni Cristo, ang INC, Net 25, nag-expose, Doc Lorraine, grabe. na si Trillanes daw ang nagpapatakbo ng Quadcom hearing na yan dahil pakalat-kalat daw siya at di umano, meron daw silang CCTV footages na talagang nandiyan siya. Ang Congress, they're always quick to respond sa mga ganitong kita niyo naman yung kay Colonel, nag-respond kagad sila, respond kagad sila that same day. Pero dito sa sinabi ng ng mga kapatid natin sa INC, hindi pa sila nagde-deny. O tahimik pa sila. O kaya talagang Alam mo kung bakit, Boss Dada? Mag-e-election eh. Kailangan nila yung INC kaya tahimik muna sila. Nako. Tsaka yung posibleng rin yan, hindi yan magsisinungaling ang INC. Siyempre yeah. may hinahawakan yan eh. Pangalan yan na hindi masisira. No, kaya ako naniniwala ako dyan. Sina-challenge nga nila, Jay. Parang sina-challenge nga nila to deny it. Pag dinay nyo, Lalabas yung video. O ngayon, Trillanes, kung may Yagballs, di patunayan mo. Actually, isa rin yan, hindi rin siya hindi rin siya umiimik tungkol dyan. O, malaking issue yan. Oy, grabe kung yung mga infrastructure projects dito sa Pilipinas, ine-expose ni Yolanda, pati flood control system projects, itong yung Quadcom. Bay, kaliwat kanan yung mga Na-expose din. na-expose sa kanila ng mga kabulastugan nila. Dapat Di i-collapse umano. na yung Quadcom na yan. Oo.
No? Pero alam nyo, manawagan ako sa mga Pilipino, ha? Kung gusto nating maayos ang ating bayan at gusto nyo makaganti sa mga abusado, panawagan nyo sa inyong lugar, sa inyong distrito, sa inyong probinsya, sa inyong syudad, drug test. Yeah. Lahat, drug test. Kasi malalaman natin kung sino yung matatakot sa drug test. Malamang-lamang yan, addict yan, or nag-aalaga ng addict pagtakot sa drug test. Ngayon lang tayo manawagan kasi mag-i-eleksyon. Ngayon lang tayo may kapangyarihan sa kanila. Yan. Ipanawagan natin sa buong bayan. Lagi drug test, drug test, drug test. Kaya ako may tanong kay Ma'am Lorraine. Ano? Siya po ay party list. Ikaw ba ay handang magpa-drug test? Naka-schedule na kami next week. Ayun. Alam mo ba, tapang-tapang ko, magpapadrug test ako, hindi naman ako addict, no? Nalaman ko, ano pala, limang parts pala yun tatanggalin. Magkakapoknat ka dyan, doon ako nang init. Pero Okay para lang sa yan. bayan. De, pero isipin mo, si Migs, ha? Yeah. Although wala pa yung result niya, Yeah. nagpa-drug test. Yeah. Eh di, sana Migs, yung mga tropa mo dyan, Yeah. yung Bulungan mga mo, tropa nyo, yung mga kampo ni Martin, bulungan mo, pa-drug test din kayo para hindi kayo napagbibintangan ng tao. Tsaka Totoo man yan o hindi, pa-drug test kayo. Sundan ko yung sinabi ni Coach Oli kanina, yung panawagan mo kanina, no? Sa lahat ng mga Pilipino, hanggang sa pinakadulo-dulo ng barangay. Yeah. Kasi yung uso na ngayon ng Facebook alam ko yung mga sa, halimbawa, sa Albay, mayroon yung mga groups, no? Groups. Pwede kayo manawagan doon para makita ng mga kasama ninyo or ng mga politiko dyan sa inyo na nananawagan talaga kayo doon sa mga group ninyo, halimbawa, kung saan mang group yan. Kasi alam ko, lahat ng lugar may, halimbawa, Cavite group, may mga, sa mga kumukomunidad, may mga grupo-grupo yan. Manawagan kayo individually, lahat na sama-sama na tayo dito para masiguro natin na malinis ang mga uupo sa mga susunod na darating na eleksyon. Oo. Hindi, magamat wala pang batas para doon, tayo na. Tayo na mag-initiate. Tayo na yung mag-demand doon sa mga magre-representa sa atin. Kasi Yan. ano sila mga representatives. Kasi alam mo, napakasakit nung ginagawa ni President Bongbong Marcos na nagde-demand ang taong bumoto sa iyo na magpa-drug test ka pero binabaliwala niya. No, so, yun yung sinasabi ni Coach Oli na going towards an election year na nagpapakabait sila sa ating lahat ngayon. So, ngayon tayo mag-strike. Kasi pag nakaupo na yan, kita niyo naman, Basura mga na. satanas, Yung sa atin. di ba? Mga satanas yung mga satanas na yan. Hindi naman lahat. Yung mga totoong lingkod bayan, hindi ganon. Tsaka ano rin, no? Maanuhin mo rin yung mga congressman, yung iba pang mga politiko dyan na bakit hindi sila nagpapadrug test. Siguro, inaantay lang din nila yung leader nila. Diba? O katulad niyan na congressman, ang leader dyan si Martin Romualdez. So siguro, inaantay nila. Eh kung kayo naman, Martin Romualdez at Marcos, bilang leader ng mga leader naman kayo, edi magpresenta kayo na magpa-drug test. Alam namin na magsusunuran yung mga nasasakupan nyo. Diba? Alam mo, ang delikado kasi, kapag hindi na tayo nagagalit, kapag tinatanggap na lang natin ito, yung outrage na wala na, yung sense of outrage na meron tayong pangulo na lulong sa droga. Siguro lulong siya sa droga kasi hindi siya nagpapadrug test, di ba? Hindi dapat mawala sa atin yung dinidemand natin, yung certain standards, no? Okay. Totoo yan, pag di nagpa-drugs, pali-pali. Pag di Pali-pali. nagpa-drug test, sigurado, ano yan, positive yan. Yan. Oo, kaya hamon natin sa mga, kahit sa mga senador, lahat na. Ay, sorry ha. Pahamon natin sa mga senador at congressman, kung talagang gusto niyo maniwala ang taong bayan na kayo ay malinis, pa-drug test na tayo. O kasi may kasabihan nga, pag ayaw, May dahilan. Oo, Pag may gusto, dahilan. Pag maraming gusto, paraan. maraming paraan. Yan. Tama yan. Tama. Tsaka hindi kaya yung mga ayaw magpa-drug test, baka may mga hawak silang mga sindikato ng mga Yes. nagbebenta ng droga sa mga lugar-lugar nila. Kaya siguro, kaya ayaw rin nila magpa-drug test kasi baka masagasaan nila. Yeah. Pwede. May punto ka Di ba doon. sabi ni PRRD nung Senate hearing, hindi lang ito problema sa Pilipinas, kundi worldwide, di ba? At saka yung pag inaral nyo yung drug trade, talaga mula sa simula niya nga hanggang doon sa dumating siya sa Pilipinas, mula South America,
hanggang sa atin, puro krimen yan, puro Yes. karumal-dumal. No? So, Wala namang maganda na inudulot ang droga. Wala. Lahat yan. Wala. Bakit ganun? Ibang sinasabi ni General Marbil na parang ano lang yan, Red Bull lang. Parang Red Bull lang. Parang pang ano lang daw yan. Yan daw Grabe yun, drugs. ano? Pang-energize. Grabe. Pang-energize. Lang daw ng energy. Pinagtanggol pa? Hindi ko maintindihan. Aba, matindi. Bakit pa alam niyo parang yun? inano niya, ginastify niya. Oo. Ano ba yung parang sinabi niya? Hindi masama ang droga. Hindi naman lahat dyan gumagamit ay drug addict. Oo. Parang sinabi niya, ginastify niya, sinabi niya, kaya sila gumagamit kasi mahaba yung oras nila. Ang trabaho. So gumagamit So, sila. recreational. Oo. So hindi niya ginandahan yung pagkasabi niya. Siguro hindi ganun yung ibig sabihin niya. Pero ang pangit kasi ng med school namin, PNP, Chief Marbil, ang hinihit-hit namin Nescafe, no? Inom lang kami ng kape. Wala kami at saka ba't mo justify at ginaganyan mo pa parang okay siya, 'di ba? Okay siya parang sa iba. walang parang hindi na siya krimen. Oo. Di ba, Dok, ganon? baka kaya nasabi ni Marbil yun dahil nakukontrol niya yung sa kanya. Pwede, no? No? Hindi, alam niyo, mga gosh. partners, lahat ng addict, may dahilan ba't sila nag-a-addict. Correct. So parang dito, sinasabi ni General Marbil na kapag may dahilan ka, Okay lang yun. okay lang magdroga ka. Pero kung wala, masama. Hindi, pag Kasi- drugs, masama na yun. Kahit na, Yeah. kaya nga wala yan. Kaya nga pati marijuana dito sa atin, hindi pa legal hanggang Yes. ngayon eh. Kasi droga pa din yan eh. Whether recreational, whether medicinal, hindi pa yan na-approve sa Bawal atin. So, yan. sa batas, General Marbil, bawal po ang droga. Hindi na natin kailangan pang i-justify yung mga different use ng droga o yung mga walang benepisyo yan sa buhay ng Parang tao. inano niya, parang sinoffen niya. Parang minimize niya na, ayun naman, mahaba kasi yung oras nila, kaya sila naggaganon. Hindi sila addict. Pero totoo yun ha, hindi porket user ay addict. Hindi yun, pwedeng user siya. Pero parang sinasabi niya, binibigyan niya ng justification. Di ba? Parang pinapagaan. Pinapagaang niya. Grabe hindi. naman kayo sa mga addict, parang gano'n. My Alam nyo, Sir Marbil, no? Grabe. Kayo po ay pulis, dapat kalaban po kayo ng mga addict. Yes. Di ba? Hindi dapat ginajustify. Ito pang-boost ng energy, katulad na lang na, alimbawa, gawin natin, bus driver, gumagamit para may energy para hindi sila makatulog. Oras kasi siya magmaneho. Yeah. Di ba yan din ang nagiging dahilan para madisgrasya Yeah. yung kanilang mga minamaneho? So hindi po. Basta bottom line here, whatever it is, droga is droga. Bawal po yun, sir. Wala sila justify. Ibig sabihin nun ha, ibig sabihin pag ako'y magulang naman, no? Oo. Yung anak ko nagmamaneho ng maayos, Oo. di ba? Pero may bus driver dyan, no? Bus driver na kargado, shabu, di ba? Lumilipad-lipad yung utak. Ano? At saka maraming maraming hindi ito kwento na nangyari lang, maraming buhay ang nawala dahil dyan, na mga bata, na mga nanay, may mga mahal sa buhay. Tapos ang sinasabi mo, kasi naman mahaba yung nila, intindihin na natin, parang ganun eh, di ba? Law enforcer ka, hello. Tsaka Alam mo, first- pagkakasabi, Ay, sige, coach. alam mo, pagkakasabi niya dyan, kasi yung per ora kasi itong mga tao Oo, na ito. ganun, per ora. So, ibig sabihin, halimbawa, ang trabaho mo ay per ora, okay na, intindihin ka namin, mag-drugs ka. sige, mag-drugs ka. Ngayon, at least, kasi kailangan mo makapag-uwi ng pangkabuhayan sa pamilya mo. Para on the side, kung sumabog ka man, mang-rape ka o may mapatay ka, okay lang kasi importante yung pamilya mo. May makapag-uwi ka. Eh, kasi total per ora ka eh. Sabi niya may mga pinapakain yan. Galing to sa pulis. Yeah. My Chief of God. Police, di ba? Chief Kaya- PNP. Grabe, Ay, no? nako. First time ko marinig sa isang general. Kung nung panahon ni PRRD ay pinupuksa ang mga adik. Ngayon, Ngayon, nung normalize. panahon ngayon, tinotolerate na. Yes, At higit pa sa normalize. lahat, pinagtatanggol pa nila. Tingnan niyo sa Senate hearing. Eto, Tingnan niyo yung mga witness dyan. O si yung pinalaya, si Espinosa, 'di ba? Ang tawag doon? Siya mismo umamin na drug lord siya. Kaya ngayon talaga natin na kamping-kampi ang gobyerno natin sa sa mga adik. Kaya pala, yung pagdodroga ngayon, binablog na. Wala naman palang uhuli, okay lang pala yan eh. Hindi pa siguro Kasi nakita ni Doc. kasi per ora.
Oh. Hindi pa ba napanood yun, Dr. Lorraine? Ano Isang yun? vlogger na binavlog niya yung pagdadrugs niya. Tutorial, Doc. Tutorial. Meron siyang tutorial. Oo. Nagda-drugs, shabu, gumaganon. Oo. Nalakas ng loob ng Bawal adik. Bawal Bawal yun. yun. Pero Sa panahon ni ibig Pierre sabihin, Ardia. ganun na nga ngayon. At Ganun saka na ano, katalamak. mo, hindi tayo dapat pumayag dyan kasi nakikita natin ang Amerika ngayon. Yung i-google nyo lang, yung YouTube nyo lang, naiiyak ako pag nakikita ko, no? Yung mga bata na America is destroyed because ang sabi ni Pierre Ardi, yung analysis niya, no, their government has failed them. Hindi na krimen ang pagdadrugs ngayon. Kahit sa harap ng pulis, may tumitira at may nagbebenta, hindi nila pinapansin. At so, anong nangyari doon? Ang daming nasira. Yung pupuntahan ni Dada sa Amerika, San Francisco, wala na, no? Portland, Oregon, wala na. Detroit, wala na. Lahat yan, wala na. Pag makikita mo, para sila mga zombie. No? So, gusto nyo, ganyan na mangyari sa Pilipinas? Na nawala na yung stigma, yung bigat, not stigma, but yung bigat ng pagdodroga. Hindi tayo papayad dyan. Kasi kaming pulis, kasama natin, kuya natin, sa Eagles, no? Na ngayon iba na, talagang kumikita daw ngayon talaga yung mga tulak, yung mga nagda-drug trade. Kasi pinabababa nila yung quality. So, ibig sabihin, pag mababa quality, mas marami kikitain nila. Kasi hindi sila gagastos ng maaga doon eh. Kaya lang, ang problema doon, yung epekto sa katawan. Kasi yan, mga chemicals yan eh. Oo. Yeah. At saka ano yung social cost nun? May social cost yung crime, rape, pagnanakaw, lahat, no? Lahat yan. So, hindi lang yan personal na may cost. Yung lahat tayo nagbabayad dyan as a country. Yan nga tawag na sakit ng lipunan. Yeah. Sakit sila sa lipunan. No wonder itong si Marbil, talagang masasabi natin na hindi niya talaga kayang i-handle yung peace and order sa Pilipinas. Dito sa statement niya na to, mas lalong lumakas yung yung hinala ko na talagang na-mishandle itong nangyari sa KOJC nung kanilang 16-day na pagkurkur dyan. Kasi kung ganito isip ng Chief of Police ng PNP na parang ninonormalize na lang yung droga, wala talaga, papunta talaga drug me to hell talaga yung natin, pupuntahan natin mga ito, Boss Dada, isa sa mga vlogger na tropa natin, JC De La Cruz Word. Yung kasama natin doon sa Rio JC. Yung mga dumalaw doon ng mga vlogger, sa Tondo, 150 na lang doon. 150 na lang na. 150. So, yung sabihin, 150 mo pwede ka lang tumikim. Oo, pwede ka lang maging Sige, superstar. hingan natin si Doc Lorraine ng kanyang final message. Yeah, no, parang maraming things tayong sinabi ngayong gabi na nakakalungkot, pero sa totoo lang, no, nag-uusap lang naman tayo dito, pero huwag tayo mawalan ng pag-asa kasi kahit aralin nyo ang kasaysayan, ang totoong puwersa at ang totoong kapangyarihan ng bansa ay ang kanyang taong bayan, lalo na kapag ang taong bayan na yan ay mulat at tumitindig ng matapang at nagkakapit-bisig tayo. United tayo. So, thank you so much, brothers. I had fun. Sa susunod, sa uulitin. So, magtulungan tayo. Ako naman, ang aking final message, mainit na mainit dyan sa Amerika, magaganap yung eleksyon. Yeah. Bukas na tayo, no? Magaganap ang eleksyon bukas sa mga kababayan natin dyan sa Amerika. Vote wisely. Alam naman natin, malaki ang magiging epekto ng eleksyon dyan dito sa atin sa Pilipinas. Marami ang nagsasabi na malakas si Kamala Harris. Pero sa aking live stream, Doc Lorraine, karamihan ng mga Pilipino is rooting for Donald Trump dahil si Donald Trump daw kaibigan ni PRD. So hopefully daw, Inendorse siya ni Pierre Ardi. hopefully daw manalo si Donald Trump para yung mga EDCA sites dito mawala na, and yung pwersa ng mga ng mga kano dito sa Pilipinas mawala na din. Kaya ayan, good luck sa mga kababayan natin diyan sa buong Amerika, Master Videa. Kaya ako naman, pag-iingat ang aking sasabihin, lalo na dyan sa mga kababayan natin sa Norte, kasi may paparating na naman tayong fact-checker ngayon, bagong bagyo si Marcy, no? Kaya, dyan sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, kung medyo delikado sa lugar nyo, kayo na po ang mag-initiate na pumunta sa mataas na lugar o sa safe na lugar, kasi
wala na po tayong, parang wala na po tayong maasahan. Tayo-tayo na lang. Kasi iba yung mga sinasabi ng mga leaders natin dito. So, kayo na bahala sa susunod na eleksyon. At sa mga kaibigan natin, maraming salamat. Pasalamatan natin ang bagong Pilipinas dahil bumaba na po ang presyo ng bigas. Ay, presyo ng Droga. sinasabi, 150 na lang. So, totoo, nagbababaan na po ang mga presyo. Salamat, bagong Pilipinas. Okay? At ayun, siguro ako ano lang ako na magdoble ingat po at alam naman natin na lumalaganap na po ang droga dito sa Pilipinas at lumalaganap din po ang pagkawala ng mga kabataan na lalong dumadami ng padami po ang nawawalang mga kabataan dito sa Pilipinas. Kaya mga magulang po, doble ingat po tayo. Sana ay mas bantayan niyo pa po ang inyong mga. So, at bago tayo magtapos para naman sa ating Christmas countdown. Ako yan. 51 days na lang mga kabanateros at Pasko na.